Joining us now is Attorney Salvador Panelo, legal counsel of former President Rodrigo Duterte, to discuss the ICC case, the arrest of the former president, and legal options available to Senator Bato de la Rosa. Attorney, thank you very much for joining us. Hi, Attorney. Good morning. Nice to see you. Attorney, can you hear I us? lost. Nawawala kayo. I lost you. Can you hear us now? Now I can hear you, but I can't see you. Don't worry, Attorney, we can see We you can naman. see you naman. Oo. Well, Attorney... I can see the handsome couple. I see, Attorney. Oy, Attorney, I saw a video of yours. Some sort of giving advice to Attorney Torion. Ano pong advice itong sinasabi nyo, Attorney? Kasi nung nandun ako nung gabi ng Tuesday, I told Senator Bato na mag-file siya ng habeas corpus proceedings. Kasi pag yung ipapile mo, certiorari, ito mamparo, matagal yon. Samantalang pag habeas corpus, 24 hours, may re-resolve kagad ng Korte Suprema. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Yes. Pag yung ibang petisyon, nakalagay rin sa rules, papasagutin mo pa ng katakot-takot, magtatagal kahit mo hanggang ngayon wala. Samantalang noon, sabi ko, right now, you are being deprived of liberty. May restraints sa'yo eh. Kasi under the rulings in the Supreme Court, specifically yung FOPA versus Enrile, sabi ng Supreme Court doon, any restraint that precludes movement or action, restraint your... And at that time, talaga may restraint sa kanya. Nakapasok nga siya, pero hindi na siya makalabas. Kasi may nagbabanta, may nakaambas sa kanyang warrant of arrest na kini-question niya before the Supreme Court. So, Attorney, itong sinasabi niyo habeas corpus, dapat ginawaran to sa panahon ni former President Duterte. Do you think parang two mistakes in a row ito? Yun nga, hindi lang sinasabi ko sa kanila, no. Sabi ko nga doon sa abogado, nagkamali na kayo nung una. Kasi ang pinali nila ng certiorari. Ako, wala pa ako noon eh. Nasa Hong Kong pa ako. Kaya nang malaman ko yun ng alas 3 sa madaling araw na yun ay papile nila. Nasa Hong Kong pa ako noon eh. Sabi ko, mali yan. File kayo, habeas corpus. Pero hindi naman nila sinunod. So, nang dumating ako ng hapon, mga alas 2 na ako dumating sa alam ko na yata. Na-file na nila sa umaga. Kaya dali-dali akong gumawa ng habeas corpus noong hapon. Pero by that time, isinakay na sa aeroplano. But ganun pa rin, tinayan ko pa rin yun sapagkat sabi ko, ang jurisdiction ng hukuman na hindi naman sa ICC ang pinag-uusapan, jurisdiction over the government. And at that time, nasa aeroplano pa siya na pag-aari ng Pilipinas. Kaya may jurisdiction, and not only that, kahit na nasa labas ng bansa, ang isang mamamayang Pilipino, ang Korte Suprema ay palaging may jurisdiction pag ang isang opisyal ng bansa ay gagawa ng kamalian o labag sa batas. Sapagkat yung pagkakamali mo o paglabag mo sa batas ay susundan ka niya kahit saan kang lupalupok banta. Kaya may jurisdiction ang hukuman. Opo. Pero attorney, hindi po ba risky din po kung sakasakali itong habeas corpus? Kasi let's say for example, yun po yung final, yung kay Senator Bato de la Rosa. Tapos ang ruling po ng Supreme Court doon ay hindi po favorable sa kanya. So right there, pwede siyang kunin, dakpin because of that ICC warrant. Ay, hindi ba sinabi niya, kung anong sinabi ng Korte Suprema, susundin ko. So whether for or against, he will follow the law. So ang tanong ngayon, Attorney, so in the meantime, may rejected yung TRO, and pag hinuli si Senator Bato and napadala ka agad sa Hague, and biglang nag-ruling ang Supreme Court, paano po ito? Ano po mangyayari? Unang-una, let me correct you there. Marami nagkakamali doon na nireject ang TRO. Hindi naman ni-reject eh. Hindi lang ni-resolve nila yung TRO. Walang nakalagay doon na we're rejecting the TRO or granting it. Ang sinasabi nila na sumagot kayo dito but without prejudice to us making any necessary action in connection with this case. So pwede rin na mag-issue sila ng TRO in between yung mga sagot ninyo at ngayon. Kaya hindi totoo na ni-reject
there was no denial nor was a direct grant. Pero dun po sa naging desisyon nga po ng SC, no, 951 on the TRO request, ano po sa tingin niyo po? Divided po ba talaga yung desisyon? And can we also, kumbaga, tignan ito na messaging ito ng Korte Suprema na medyo ang magiging ruling nila doon sa main petition ay favorable po doon sa kailangan makipag-coordinate ang gobyerno sa International Court? Tingnan natin yung yung ang importante kasi, ang nangyayari kasi, yung mga advocates ng application ng 9851, hindi nila tinitingnan o kahit na nakikita nila, ayaw nilang i-apply kasi kontra. Galit sila kay Duterte, galit sila kay Bato. Ano ba nakalagay sa, siguro, let us read exactly the provision. Yes, Attorney. Yun ang unang-una, in the interest Attorney? investigation or prosecution. Tingnan mo may dispense. Hindi mandatory hindi sinabing shall dispense. May. Yun lang. Meron na kagad na kulatilla. If another court or alternate tribunal is investigating or prosecuting the same. Instead, ang gagawin nila, that is an option Pwede na lang isurrender o isuko yung taong nag-commit ng crime against humanity. Pero meron pang kulatilla, in accordance with extradition laws and other laws related to the same. Ibig sabihin, if you will notice, dalawa ang kulatilla, in the interest of justice at saka in accordance with the laws. Bago mo ma-exercise yung pag-surrender o pag-extradite, you have to consider whether what you are doing is in the interest of justice or whether that is in accordance with our law. Now, ang tingin ko dyan, yung dalawang kondisyon na yon ay nakabatay sa due process clause of the Constitution. Kasi sinasabi lang, hindi, batas yan. Batas nga yan. But all laws enacted by Congress can be nullified as null and void and ultra vires if they violate the Constitution. In this particular grant of authority, this is the grant of authority. But kailangan it is in the interest of justice and in accordance with law. And the Constitution says, no person shall be deprived of liberty without due process of law. And due process of law strikes at the very core of the enforcement of a warrant of arrest. Why? Kasi biro mo, isusuko mo lang, ano yan, manok? Ano yan? Aso na isusoli mo lang? You are talking of a liberty of a person. Kaya kailangan, idaan mo yan sa due process. What does due process mean? It only means simply that you do not judge before na hindi mo pa naririnig ang kanyang side. It hears before it condemns. Kaya nga mayroon tayong court. That is why the Constitution says, hindi po pwede ka mag-issue ng warrant, aresto ka, nang hindi dinidetermine ng judge personally, personally, na mayroong probable cause. Hindi yung ginagawa yan doon sa ICC. Kaya, dapat, ang ating batas, ang ipairal natin, at maliwanag din ng Section 17, in the interest of justice. So the question is it in the interest of justice that you surrender a person without passing through due process and arrest, detain, and itapon mo yan sa ICC? Is it in the interest of justice? Okay. Attorney, I think isa din po sa sinasabi ng panig nila Bato, ni Senator Justice, Bato. that you surrender sovereignty. Because by doing that, sinusuko mo yung sovereignty mo. Why? Malaya tayong bansa. May sarili tayong sistema legal. Bakit di natin pinapairal dito? Oo. What about yung pong Article 59 daw po ng Rome Statute? Yan po ay isa din po sa ini-invoke ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. But that cannot be the best, argument because we're not part of the Rome Statute anymore. Hindi. Ang pinaka-argument talaga dapat, it contravenes the due process clause of the Constitution
if you do not follow the kulatilla there, the conditions, that it should be in the interest of justice at saka in accordance with law. Yung dalawang yon, ang basis nun ay yung due process. Kailangan talagang dumaan ka sa due process. At pag sinabi mong due process, kailangan nasa hukuman. Hukuman natin. Yung isang dating dekano, natatawa nga ako, sabi niya, nakalagay doon, judge. Wala namang sinasabi na foreign judge o kaya Filipino judge, kaya pwede foreign judge. Jesus Mariosep. Sa ligang batas natin yon. So, ibig sabihin, applicable yan dito sa ating bansa. Kasi nilagay nga doon, judicial power is vested with the Supreme Court and other lower Ayan. Yes, attorney? judges. Kasi galit lang sa Duterte. Kaya ang mga interpretasyon nila ay tungo doon sa pakontra. Attorney, argument ng iba na hindi daw foreign court ang ICC, International. it is an international court daw. I've heard that argument kasi also. Kahit hindi pa rin Philippine Court, international court. Ganun pa rin yun. Kahit anong animal tawag mo doon, it's not the Philippine Court. And the Constitution speaks of the Philippine Court. It speaks of a Philippine judge determining probable cause. Personally, it speaks of a Philippine court hearing your case. It doesn't speak of an international court or international tribunal. Well, attorney, I've heard your arguments and very unique arguments indeed. Nakipag-usap ba kayo kay Senator Bato at bakit hindi na lang po kayo ang humawak sa kaso niya? Unang-una, hindi ako nagpipresenta. Kung pukonsultahin mo ako, bibigyan kita. Kinuha mo ako, hindi kita sisingilin dahil yung mga ganyang kaso, hindi ako talaga naniningil dyan. Dahil yan para sa human rights natin yan Pangalawa, nagbigay na nga ako ng ng libreng konsultasyon ng binisita ko. Kasi sabi ko sa kanya, kasi yung abogado niya, sinasabing, Attorney? kailangan merong dinideprive ng liberty, nakakulong. Masyado nilang tinignan yung literal na nakakulong at kinulong ng isang law enforcement officer. Hindi ganon. Generally yon. But the Supreme Court has already ruled any action or any movement that is restricted is already a restraint of your liberty. So you can. So sabi ng abogado, sabi niya, paano yung sino ididimanda mo doon? Sino pa ididimanda mo? Di yung NBI, kahit na nakakulong nga siya, kasi sabi niya, hindi naman nakakulong yan. Hindi nga nakakulong. Tanungin natin ka kung Senator Bato. I asked him in front of all of them, Senator Bato, can you leave these premises? Sabi niya, no. Oh, you see, you are being restrained. Why can you not leave? Kasi nakaabang din yung warrant of arrest na kini-question ko. Exactly. Kaya habeas corpus dapat ang ipa. Para matapos sa kagad yan. Hindi matagal. Well, Attorney, of course, I would like to ask you din po if you agree doon sa naging statement ni Senator Alan Peter Cayetano over the weekend that actually the anti-drug war campaign of the Duterte administration is actually pro-life campaign. Totoo naman yung sinasabi niya kasi hindi ba, bakit ka ba nagkaroon ng war against drugs? Kasi nga, the drug ang pagsira ng mga pamilya. Ang daming namamatay because of that. Kaya, you have to launch war against it to save lives. Alright, we have so many questions but unfortunately we don't have much time. Sana maulit. Late ka na dumating, Attorney. Dapat mga 10 o'clock. Kanina pa. Dapat mga 10 a.m. Yan. Ang sabi ng staff nyo, 10:45. Ay, ganun ba? Pero available ka ng 10 a.m. Pangalawa, may programa rin ako, Ayun 9:30 to pala. 10:30. Ayun pala. So after 10:30, Susunod pwede 10:30 na lang. attorney. Alright, Sige. thank you so much for your time, Attorney Salvador Thank you. Panelo, Legal Counsel of former President Rodrigo Duterte.